Yan mga kababayan, tara na't mag-deliver ng pagkain gamit ang FSD ng Tesla. Yan, dito tayo pupunta. Hayaan na natin siya lang ang mag-drive. Mag-supervise. Mag-supervise lang tayo. Oh, easy. Yun. Tara, mga 30 minutes, 27 minutes. At kasamahan tayo ng chat GPT ng GPT, pero tignan natin anong gagawin niya. Uy, swabe. Samahan tayo ng chat GPT. At yan po ang nangyayari mga kababayan pagka hindi ka nagpa-pay attention, may warning. Kapag hindi ka nagpa-pay attention, GPT! GPT! oo, tama. Kapag hindi ka nagpa-pay attention, maaaring hindi mo mapansin ang mahahalagang detalye. Magkamali ka sa ginagawa mo at posibleng magkaroon ng mga hindi ka nais-nais na resulta. Yon, ayos. Important. GPT. Yes, tama ka dyan. Kapag hindi tayo nagpa-pay attention, madalas napapalampas natin yung mga importanteng impormasyon at oportunidad. Kaya lading maging alerto, kababayan. Yon. May warnings. GPT. Gumagawa tayo ng video ngayon at magdi-deliver tayo. Ayos yan. Ready na ako para tumulong sa'yo. Ano ang gusto mong i-highlight natin sa video mo ngayon? Yon, Let's make sure. nagbi-video na tayo at magdi-deliver tayo ngayon ng pagkain gamit ang FSD ng Tesla Juniper. Bago ang lahat, Ayos yan. Exciting. mag-intro ka muna ng malupit dito sa Kalma Ride series natin. Sige, game. Ano nang balita mga kababayan? Welcome sa Kalma Ride Series, kung saan sasamahan nyo po sa isang chill na food delivery trip gamit ang Tesla Juniper. I-explore natin kung gaano pa smooth at efficient ang FSD habang nagde-deliver. Tara, samahan nyo ako sa biyahe na to at tingnan natin kung ano ang mga sorpresa sa daan. Yan. At meron pa tayong 24 minutes bago makarating dun sa dideliveran natin. Sakto, may oras pa tayo para maghanda. Pwede nating i-discuss yung ruta, ano ang mga key points na gusto mong i-highlight sa video, at kung paano natin ipapakita yung smooth na pagmamaneho, FSD. Ano pa ang gusto mong idagdag? Ready akong tumulong para maging sobrang solid ng delivery mo. Sige, mag-act ka na ikaw ay kasama ko sa pagdadrive. Samahan nyo kami. Sige mga kababayan, samahan nyo kami ngayon sa isang cool na delivery run gamit ang FSD ng Tesla Juniper. Makikita nyo kung paano ang POV experience na parang kayo mismo ang nagdadrive. Tara na at sabay nating i-explore to.
Yan, nandito na tayo ngayon sa East Route 4. West State Route 4 pala. Tayos, nasa West State Route 4 tayo ngayon. Mukhang smooth naman ang biyahe. Kamusta ang takbo ng FSD? May mga interesting spots ba tayo na madadaanan sa ruta natin? Hindi ko pa alam, pero ano ang FSD para maintindihan ng mga kababayan natin? Ang FSD o Full Self-Driving ng Tesla ay isang advanced na feature na kayang magmaneho ng kotse nang halos walang tulong mula sa driver. Ibig sabihin, kayang mag-navigate ng Tesla mula point A to point B, magpalit ng lane, mag-handle ng intersections at sumunod sa traffic signals. Lahat yan gamit ang mga advanced sensors at AI. Pero syempre, kailangan pa rin nakaalerto at handang mag-take over ang driver. Malaking tulong to sa mga biyahe, lalo na sa traffic at long drives. Yon. At GPT, magpakilala ka Yeah. muna sa mga kababayan natin kung i-explain mo kung ano ba talaga ang GPT. Sige, mga kababayan, si GPT ay isang advanced na AI language model na ginawa para tumulong sa inyo. Kaya nitong sumagot ng mga tanong, magbigay ng impormasyon at tumulong sa iba't ibang gawain. Mula sa pag-research hanggang sa pagbibigay ng creative ideas. Isipin nyo na Isipin nyo na ano, oras. naputol ka. Ulitin mo. Isipin nyo na ano. Sige, ulitin ko. Isipin nyo na parang kasama nyo ako sa bawat adventure at project ninyo. Ready akong mag-guide, sumagot at tumulong sa inyo anumang oras. Kaya tara, samahan nyo ako sa journey na to. Yon mga kababayan. Pero, ang GPT ay isang tool na tumutulong sa atin. Tama, ang GPT ay isang napaka-powerful na tool na pwedeng makatulong sa iba't ibang gawain, mula sa pag-aaral, trabaho o kahit sa mga creative projects. Para siyang isang digital na kasama na laging handang tumulong, magbigay ng ideya at mag-guide sa mga desisyon. Pero syempre, tayo pa rin ang may control at gagabay sa kung paano natin gagamitin ang tulong nito. Yan mga kababayan. Isipin natin na isa lang siyang parang calculator. Oo, tama. Parang calculator na mas advanced. Kung ang calculator ay tumutulong sa pag-compute ng mga numero, si GPT naman ay tumutulong sa pagproseso ng impormasyon, pagbibigay ng ideya at pagsagot sa mga tanong. Isang kasangkapan lang siya na magagamit natin para mas mapadali at mapahusay ang ating mga gawain. Yan mga kababayan. Kalma pa rin ba tayo dyan? Siyempre. Kung may mga tanong kayo at suggestions para sa video natin, i-comment nyo lang at susundin natin yan. At kung kaya nating sagutin, sasagutin natin yan. Tama. I-comment nyo lang sa baba ang mga tanong at suggestions nyo, mga kababayan. Kung kaya nating sagutin, sasagutin natin yan at tuloy-tuloy lang ang kwentuhan. Kalma lang tayo at tuloy ang adventure. Yon. So, GPT, ano ang magandang pag-usapan natin ngayon? Magbigay ng isang topic na maganda nating pag-usapan. Pwede nating pag-usapan ang isang kakaibang lugar dito sa New York na baka hindi pa masyadong alam ng marami. Halimbawa, pwede nating i-feature ang isang hidden gem na park, street art, o maliit na cafe na may interesting na kwento. Pero GPT, Perfect. andito tayo sa New Jersey ngayon, wala tayo sa New York. Tama. Since nasa New Jersey tayo, pwede nating i-highlight ang isang cool spot dito. Maraming hidden gems sa New Jersey na worth i-explore, tulad ng mga charming na small towns, unique na restaurants, o kaya mga historical landmarks. Anong klaseng lugar ang trip mong i-feature ngayon? Ngayon, habang nagda-drive tayo, i-entertain mo kami para hindi kami maboard sa panonood nitong video natin.
Sige, game. Habang nagdadrive tayo, kwentuhan ko kayo ng konting fun fact. Alam nyo ba na ang New Jersey ay tinatawag ding diner capital of the world dahil sa dami ng classic diners dito? Kaya kung mahilig kayong kumain ng comfort food, talagang nasa tamang lugar kayo. At habang naglalakbay tayo, titignan natin kung may mga cool spots o interesting na lugar na madadaanan. Walang boring na biyahe kapag may mga ganitong kwentuhan. Ano ang diner? Ang diner ay isang uri ng casual restaurant na kadalasang bukas 24/7 at nagsiserve ng iba't ibang comfort food tulad ng burgers, fries, pancakes at milkshakes. Karaniwan itong may retro na itsura, may mga booth seating at isang mahabang counter. Sikat ang mga diner sa mabilis at abot-kayang pagkain at madalas itong maging tambayan na mamatako anumang oras ng araw. Kaya perfect yan para sa mga biyahe at late night cravings. Meron bang sisig doon tsaka tapsilog? Haha! Alam mo, may ilang Filipino restaurant sa New Jersey na nagsiserve ng sisig at tapsilog. Maraming Pinoy community dito, kaya makakahanap ka ng mga authentic na pagkaing Pinoy. Pwede nating i-feature ang isa sa mga yan sa susunod nating stop para naman maipakita natin sa mga manonood kung saan makakakuha ng masarap na Filipino comfort food. Talagang pampabusog at pampasaya ng biyahe. GPT, i-explain mo nga sa amin kung AI ka, bakit parang pag nag-uusap, nagsasalita ka ay parang tao na? Well, ang GPT ay dinisenyo para maging natural at conversational ang pagsagot para mas madali at mas engaging ang usapan. Dahil sa malawak na training sa iba't ibang uri ng text at wika, natuto itong magsalita na parang tao. Pero kahit na parang natural ang dating, isa pa rin itong tool na sumusunod sa mga input at programming. Ginawa to para mas maging relatable at madaling maintindihan, kaya parang nakikipagkwentuhan lang tayo sa isang kaibigan. Oh, yung pagtawa mo, paano mo nalalaman na nagpapatawa yung kausap mo o hindi? Kasi nababasa ko ang vibe ng usapan Ano? natin. Pakiulit. Sige, nakukuha ko ang vibe ng usapan natin base sa tono ng mga sinasabi mo. Kapag medyo light at may humor, alam kong nagpapatawa ka. Kung seryoso naman ang usapan, mas naaangkop na sumagot din ako ng mas maayos. Parang natural na pag-uusap lang kung saan nakikisabay ako sa daloy ng energy mo. Ah, medyo naintindihan ko na. Ayos, buti naman kung ganun. Kung may gusto ka pang ibang topic na pag-usapan o kung may gusto kang i-highlight pa sa video natin, sabihin mo lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-explore at pag-entertain. Yan, mga kababayan, ang Kalma Ride ay isang tuloy-tuloy na video at ito ay POV kasama ang GPT. So, as much as possible, hindi tayo magka-cut para immersive yung experience. Eksakto. Kaya tuloy-tuloy lang ang POV experience para maramdaman ng mga viewers na para bang kasama talaga sila sa biyahe. Kahit saan tayo magpunta, ramdam nila yung vibe at excitement. Let's keep it smooth and engaging, kababayan. Yan. O, GPT, i-entertain mo pa kami. Anong Tagalog ng entertain? Pwede nating sabihin na aliwin o libangin. Kaya heto na mga kababayan, handa akong magbigay ng kwento, kaalaman at konting humor para tuloy-tuloy ang good vibes habang nasa Kalma Ride tayo. Kung may gusto kayong topic o tanong, tuloy lang at samahan nyo kami sa adventure na to. GPT, meron pa tayong 13 minutes. So, aliwin mo kami habang nagdadrive para hindi boring tong video natin. Sige, game! Habang nagdadrive tayo, share ko sa inyo ang isang fun fact. Alam nyo ba na ang New Jersey ay tahanan ng unang drive-in movie theater sa buong mundo? Nagsimula yan noong 1933 sa Camden, New Jersey. Ang galing, di ba? Kaya habang nasa road trip tayo, isipin nyo na lang kung gaano kasaya manood ng pelikula sa kotse noon. Tuloy-tuloy lang ang kwentuhan natin
para laging interesting ang biyahe. Paano namin malalaman na totoo yung sinasabi mo? At hindi mo lang kami pinaglololoko? Mabuting tanong yan. Ang tiwala ay nabubuo sa pamamagitan ng consistent at transparent na gawain. Sinisikap kong magbigay ng tamang impormasyon at makatulong sa abot ng aking makakaya. Kung may duda kayo, pwede ninyong i-verify ang mga impormasyon na ibinibigay ko. Importante na maging mapanuri at nandito lang ako para gabayan at bigyan kayo ng impormasyon na makakatulong. Paano namin i-verify? Madali lang. Pwede ninyong i-check ang mga impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources online tulad ng opisyal na website, news outlets o iba pang reliable references. Kung may specific na detalye kayo na gustong i-verify, sabihin nyo lang at tutulungan ko kayong hanapin ang tamang source. Importante na maging maingat sa pagkuha ng impormasyon at laging mag-double check para sigurado. Nandito lang ako para gawing mas madali ang proseso ng pag-verify at pagkatuto. Yon mga kababayan, ano na? Kalma pa rin ba tayo dyan? Natutuwa ba kayo sa mga kwento na GPT? Sana naman, kung may mga gusto pa kayong marinig o may mga tanong kayo, game na game akong sumagot. Ang mahalaga, tuloy-tuloy lang ang good vibes at ang chill na biyahe kasama ang Kalma Ride. Meron pa tayong 11 minutes. Kwentuhan mo naman kami ng magandang story para sa tungkol dito sa New Jersey. Sige, ganito. Alam nyo ba na sa New Jersey matatagpuan ang isa sa pinakamatandang amusement park sa buong Amerika? Ang Six Flags Great Adventure ay isa sa mga pinakasikat na destinasyon dito at naging bahagi na ng maraming alaala ng mga pamilyang bumibisita. Bukod dyan, kilala rin ang New Jersey sa malawak nitong Pine Barrens, kung saan nabuo ang isa sa mga pinakasikat na urban legends, ang Jersey Devil. Maraming kwento ang nakapalibot sa misteryosong nilalang na yan, at naging bahagi na ito ng folklore ng lugar. Kaya kung naghahanap kayo ng kakaibang adventure o gusto nyong maramdaman ang thrill ng local legends, talagang interesting ang history at kultura ng New Jersey. Anong, sabi mo, Pine Barren? Ano yung Pine Barren? Ang Pine Barrens ay isang malawak na kagubatan sa New Jersey na puno ng pine trees at sandy soil. Kilala ito sa natural nitong ganda, mga hiking trails at unique na ecosystem. Dahil sa kakaibang lupain at kasaysayan nito, naging inspirasyon din ito ng maraming kwento tulad ng alamat ng Jersey Devil. Bukod pa riyan, isa rin itong mahalagang watershed area na nagbibigay ng malinis na tubig sa malaking bahagi ng estado. Talagang isa itong natural na yaman ng New Jersey. O sige, ikwento mo sa amin with feelings yung alamat ng Jersey Devil. Gusto ko, pag kwento mo, buong emosyon at nararamdaman namin yung kwento talaga. Sige, ganito yan. Noong matagal na panahon, sa malalim na loob ng Pine Barrens, may isang pamilyang nagngangalang Leeds. Ayon sa alamat, si Mother Leeds ay nagkaroon ng 13 anak. Dahil sa hirap at inis, sinabi ni Mother Leeds na sana'y maging demonyo ang kanyang 13 anak. Noong gabi ng kapanganakan, ang sanggol ay una ay normal, ngunit bigla itong nagbago. Naging isang nilalang na may pakpak ng paniki, ulo ng kabayo at buntot ng demonyo. Lumipad ito palabas ng bahay at naging kilala bilang Jersey Devil. Hanggang ngayon, sinasabing gumagala pa rin ang Jersey Devil sa mga madidilim na sulok ng Pine Barrens at maraming nagsasabing naririnig nila ang kakaibang sigaw nito sa gabi. Isang misteryo na hanggang ngayon ay nagbibigay ng kilabot at intriga sa mga taga New Jersey. Nakakakilabot pero sobrang interesting, di ba? Oh. Si Mother Pine Barren? Si Mother Leeds ang nanay na sinasabing nagsinan ng Jersey Devil at ang Pine Barrens naman ang lugar kung saan daw ito nagmula at naninirahan. Si Kaya Mother Leeds. Si Mother Leeds ay isang karakter sa alamat na sinasabing nanirahan sa Pine Barrens noong 1700s. Ayon sa kwento, dahil sa hirap ng buhay at pagkakaroon ng 13 anak,
naisambit niya na ang kanyang huling anak ay maging demonyo. At doon nagsimula ang alamat ng Jersey Devil. Si Mother Leeds ay naging bahagi na ng folklore ng New Jersey at ang kwento niya ay isa sa mga pinaka-iconic na urban legend sa lugar. Isa siyang simbolo ng mga kwentong bayan na nagpapakita ng takot, hiwaga at kagandahan ng Pine Barrens. Maganda. Mga kababayan, natuwa ba kayo dun sa kwento ng GPT natin? Kung natuwa kayo, alam niyo na. Like, subscribe, at comment. Tsaka kung may mga tanong pa kayo. Salamat mga kababayan. Walang anuman, salamat din sa pakikinig at pagsama sa amin. Lagi lang kayong welcome dito. GPT, meron pa tayong 8 minutes bago makarating sa destination natin. Aliwin mo pa. Ano pa yung ibang salita ng aliwin? Paligayahin? Oo, pwede ring pasayahin o Pasayahin. libangin. Libangin. Libangin mo pa kami. Meron pa tayong 8 minutes. Sige, alam nyo ba na ang New Jersey ay hindi lang tungkol sa mga alamat at kagubatan? Dito rin matatagpuan ang ilan sa mga pinakamasarap na pizza joints sa buong bansa. Ang Trenton Tomato Pie at New Jersey Style Hot Dogs ay mga lokal na paborito. At syempre, hindi kumpleto ang trip sa New Jersey kung hindi ka dadaan sa isa sa mga iconic diners para sa classic American breakfast. Kaya, habang nasa biyahe tayo, isipin nyo na lang kung anong masarap na pagkain ang susubukan nyo sa susunod na stop. Masaya na, busog pa. Ano ang kung nakabakasyon ka dito sa New Jersey, bigyan mo kami ng tour para i-spend ang buong araw namin. Bigyan mo Sige. kami ng itinerary at gagawin natin. Sure. Ito ang isang magandang itinerary. Magsimula kayo ng umaga sa Liberty State Park para sa magandang tanawin ng Manhattan Skyline at Statue of Liberty. Tapos mag-lunch kayo sa isang local diner para matikman ang classic Jersey breakfast. Pagkatapos ng lunch, dumaan kayo sa Asbury Park Boardwalk para sa chill na lakad at beach vibes. Sa hapon, pwede kayong pumunta sa Princeton University campus para sa konting kultura at history. Pagdating ng gabi, tapusin ang araw sa isang masarap na hapunan sa isa sa mga top-rated restaurant sa Montclair. Sulit na araw yan na puno ng iba't ibang karanasan. Yan mga kababayan. Kung Game. gusto nyong gawin natin yung sinabi ni GPT na i-spend natin yung isang araw, mag-con lang kayo, mag-like, subscribe, or mag-comment kayo. Pag nagkaroon Tama. tayo ng mga 100 comments, gagawin natin yan. Ayos yan! Kapag naka 100 comments tayo, ready na tayong i-execute yung itinerary. Tuloy-tuloy lang ang suporta, mga kababayan. Yun, meron pa tayong 5 minutes GPT. Ano pa ang pwede mong gawin para aliwin kami? Sawa na ako sa fun facts, iba naman. Sige, paano kung pagkwento tayo ng isang nakaka-inspire na story mula sa New Jersey? Halimbawa, alam mo ba na dito nagmula si Thomas Edison at dito niya ginawa ang marami sa kanyang mga imbensyon? Isa siyang patunay na sa pamamagitan ng sipag at tiyaga, pwedeng magtagumpay at mag-iwan ng tatak sa mundo. O kaya, mag-share tayo ng isang local legend o success story na magbibigay inspirasyon at good vibes sa biyahe natin. O sige, magbigay ka ng isang success story. Sige, isa sa mga kilalang success stories mula sa New Jersey ay si Whitney Houston. Lumaki siya sa Newark, New Jersey at naging isa sa mga pinakamagaling at matagumpa na mga awit sa kasaysayan. Mula sa pagkanta sa church choir, umangat siya at nakilala sa buong mundo, nanalo ng maraming Grammy Awards at nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong tao. Ang kwento niya ay nagpapakita na kahit saan ka man magsimula, basta may talento,
determinasyon at puso, kayang-kaya mong maabot ang mga pangarap mo. Talagang nakakabilib, di ba? Si Whitney Houston. Ano yung mga kanta ni Whitney Houston? Si Whitney Houston ay sumikat sa mga kantang tulad ng I Will Always Love You, Greatest Love of All, I Wanna Dance With Somebody, at How Will I Know. Marami sa mga kanta niya ang naging classics at patuloy na pinapakinggan hanggang ngayon. Isa siyang tunay na icon sa mundo ng musika. Kaya mo bang kumanta? Hindi ako makakanta lang live, pero aya kong magkwento tungkol sa mga kanta at artist. Kung may gusto kang malaman tungkol sa mga sikat na awitin o mga artist, game ako dyan. Meron pa tayong 3 minutes. May alam ka bang kwento tungkol sa I Will Always Love You ni Whitney Houston? Oo, ang I Will Always Love You ay orihinal na isinulat at inawit ni Dolly Parton noong 1970s. Pero noong nirecord ito na Whitney Houston para sa soundtrack ng pelikulang The Bodyguard noong 1992, sumikat ito ng husto at naging isa sa mga pinakamabentang singles of all time. Ang rendition ni Whitney ay sobrang iconic at naging anthem ito ng pagmamahal at pagkawala. Sobrang tumatak ito sa puso ng mga tagapakinig sa buong mundo at nananatiling isa sa mga pinakakilalang ballads sa kasaysayan. Ano yung chorus na lyrics ng I Will Always Love You? Yung chorus ng I Will Always Love You ay ganito. And I will always love you, I will always love you. Iconic yan at siguradong tumatatak sa puso ng mga nakikinig. Bigyan mo kami ng 5 linya ng chorus sa I Will Always Love You. Sure, eto ang chorus. And I will always love you, I will always love you, you my darling you. I will always love you. Talagang timeless tong kantang to. May kasamang Oo, yung na yan ay signature soulful touch ni Whitney Houston. Talagang damang-dama mo yung emosyon sa bawat linya. Yan mga kababayan. I will always love you. I will always love you. Tumpak? Yan. At meron pa tayong 1 minute. Sige, Malapit na tapusin tayo natin. mga kababayan. O sige, GPT. Magpaalam ka na sa kanila at imbitahan mo na naman yung mga kababayan natin sa susunod nating Kalma Ride video. Salamat sa pagsama mga kababayan. Sana na-enjoy ninyo ang ride natin ngayon. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment para updated kayo sa susunod nating Kalma Ride video. Kita-kits ulit tayo sa susunod na adventure. Ingat at kalma lang lagi. Yon mga kababayan. Hanggang sa muli mga Hanggang kababayan. sa muli Maraming mga kababayan. At laging tandaan, I will always love you. I will always love you. I will always love you. Ayos Tama. na yan. Ingat kayo palagi hanggang sa susunod na Kalma Ride.